Praise the Lord. God is good and all the time. Tuloy nga po mga kapatid na Diyos ay mabutihin. At sa oras po ito na tayo na may kadamo sa pinakamahalagang bahagi ng gawain ng ating mga Panginoon. At sa oras po ito tayo po ay kakain ng pagkain ng ating Espiritu. Amen. Sapagkat sa mga salita ng Diyos tayo po ay nagkakaroon ng kalakasan. Amen po mga kapatid. Hallelujah. So, sa po ito mga kapatid tayo po ay hingin po natin ang patnubay po ng ating mahal na Panginoon. Dakilang Diyos ng mga pangyayari sa lahat. Narito po kami ng iyong mga anak at humingi Panginoon ng patnubay mo sa oras nito. Inaamin po namin, Panginoon, na wala po kaming magagawa. Hindi namin kayang manangan, Panginoon, sa aming sariling kaunawaan, sa aming sariling kalakasan. Sino kami, Panginoon, upang humarap sa iyong mga banal na harapan? Kami katulad lamang, Panginoon, ng alabok. At nagpapasalamat po kami, Panginoon, Lord, na hindi man kami karapat-dapat. Lord, sa dinami-dami ng mga tao, Panginoon, isa kami, Panginoon, sa ibig mo. Sa oras po ito, Panginoon, patawarin po kami. Linisin mo kami, Panginoon, sa aming mga karamihan. Linisin mo kami ng banal na dugo na siyang magos at siyang pinagtubos mo, Panginoon, Lord, sa aming mga kasalanan. Pagkabayan mo ako, Panginoon, ikaw ang siyang magsalita, ikaw ang siyang makita. Sa pagkakasabi mo, Panginoon, sa iyong mga salita, hindi mo ibibigay ang iyong kapulihan sa iba. Lord, ikaw, Panginoon, ang siyang mamalahati sa oras nito. Sapagkat ang mga salitang ito ay hindi sa amin, kundi sa inyo, Panginoon, na kami ay instrumento lamang, Panginoon, sa oras na ito upang, Panginoon, pag-aaralan ang iyong mga banal na salita. Dalangin namin, Panginoon, buksan mo ang aming mga espiritual na pangunawa sa oras na ito, Lord, at ipaunawa mo sa amin ang mga bagay na hindi namin kayang alutin, Panginoon. At sa iyong mga kapangyarihang pangalan, amin sinasaway ang lahat ng masamang spiritong nagbibigay ng hadlang, nagbibigay ng kapaypayan, at nagbibigay, Panginoon, ng kaguluhan sa oras na ito. Sa mga kapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Jesus, in Jesus' mighty name. Amen. Isang lakas na palakpak po sa ating mga Panginoon. At bago po ang lahat, ako po ay bumabati ng isang mapagpahalang hapon. Sa lahat po ang nandito, sa ating mga kapatid na nasa iba't ibang dako ng mundo, na sila po ay nakikipagkaisa sa oras na ito sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Sa lahat ng mga magagawa ng ating mahal na Panginoon Diyos, sa ating mahal na pastor na siya namumuna sa gawain na ito, at higit sa lahat, ang aking binibigay ang pinakamataas na papuri, pagsamba at paglalahati sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Siya malakas na papakot sa ating mga Panginoon. At sa oras po ito, mga kapatid, ikinagagalang ko ng aking puso na ako po ang ginagawa ng ating mahal na Panginoon, na alam po natin at hindi na hindi po tayo kaya dapat tingin. Pero patuloy po tayo ginagamit ng ating mahal na Panginoon sa kanyang gawain. At sa oras po ito, mga kapatid, at tayo na po ay kagamo sa mga salita ng Diyos. Mula po sa aklat ng Ikalawang Korinto, Ikalawang Korinto, 2 Corinthians chapter 5 verse 17 na ating pong basahin. Na ang dito po ay nakalagay,
sa English. Sige. Ang sabi po dito mga kapatid, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things become new. Amen. Sa Tagalog, sabi po mga kapatid, kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila ibawang naging bago. So ano po ang ibig sabihin ng new creature? Nasabi po ng banal na kasulatan, isang bagong nilalang na binago ng Diyos. Amen. Tayo po pong lahat na nandito binago ng Diyos. Amen. Kaya po tayo nandito dahil tayo po binago ng Diyos. Amen. So, pag sinabing new creature, isang bagong nilalang na tayo. Amen. Ngunit, bilang isang tao, tayo din po ay nagkakamali. Hindi ibig sabihin na tayo ay binago na ng Diyos, wala na sa atin yung mga bagay na kahinaan natin. Amen? Agree po kayo mga kapatid? Dahil kapag sinabing new creature, hindi naman po biglaan na tayo binago ng Panginoon. Amen? Nandun pa rin yung mga lumang pagkatao natin. Amen. Nasa atin din po kasi kung tayo po ay babaguhin ng Diyos. Amen. Naniniwala po kayo. Kahit gusto tayong baguhin ng Panginoon, kung ipinagpipilitan po natin yung bago yung luma nating pagkatao, hindi ka mababago. Amen. Ang sabi ko dito mga kapatid, ang kahinaan kapag pinabayaan o hinayaan natin, namatay tayo sa ating sariling pagnanasa, yan na rin sabi niya yung simula na tayo ay bumabalik sa dati luma natin pagkatao. Kasi mga kapatid, kung minsan, iniisip natin, pinag-unawa ng Panginoon, bakit pa rin ako nasa mga bagay na kahit nagmumura pa rin ako. Diba? Ang Diyos na ang pinupuli ko, bakit nagmumura pa rin ako? Diba? Bakit may bisyo pa ako? Nagiging katanungan po sa atin yun, bakit napakalaking question mark sa buhay natin? Bakit hindi nagbago yung buhay natin? Kasi nga, tulad mo na sabi kanina, gusto tayong baguhin ng Panginoon, subalit ayaw natin magbabago. Amen. So, ano po mga kapatid yung mga luma nating pagkatao noon? Amen. Yung luma nating pagkatao natin noon, dati tayo po magagalit, di ba? Kunting bagay lang ang nagagalit tayo. Pangalawa, nagmumura tayo. Nagtatanim tayo ng galit. At kuminsan, mga kapatid, hindi tayo marunong magpatawad. Amen. At isa pa, kuminsan nagtatangi tayo ng tao. Yan po yung isa sa mga bagay na katangian po natin po. Amen. May mga favoritism po tayong mga tao noon. Doon po yung mga kapatid. Iwan ko lang po kayo. Kung may favoritism pala tayo sa mga tao na gusto natin. Yun po yung tinatawag na lumang pagkatao. Kasi kung binago ka na ng Diyos, wala ka nang pinatani. Wala ka nang pinipili. Kasi ang Panginoon po, wala siyang pinipili. Amen. Pinag-isamahan niya ang lahat ng tao. Wala siyang ipinagin. Dahil
Gusto ng Diyos na lahat ng tao ay maligtas. Amen. Ano po mga kapatid yung sign na ang isang Christian ay bumabalik sa dating niyang gawain? Number one, mga kapatid, hindi na siya marunong manalangin. Hindi na siya nagpupuri sa Panginoon. Dumadalo siya sa gawain ng Panginoon para kung ano na lang yun. Ano ba tawag ng mga kapatid yung parang ritual na lang sa kanya? Amen. Dumadalo siya pero hindi niya na nararamdaman ang presensya ng Panginoon. Sa ating pong naririto mga kapatid, nararanasan po ba natin yung ganyan mga bagay? Sa katanungan po, tayo pong lahat ay nakakaranas po ng ganyan mga bagay dahil sa kahinaan. Subalit mga kapatid, yung mga kahinaan na yun, huwag nating hayaan na tayo ay daily. Masabi nga ng mga salita ng Panginoon, I can do all things through Christ, who strengthens me. Philippians 4:13. Amen. Ang Diyos ang siyang nagbibigay ng lakas sa atin. Amen. Sa kanang nakasalatan mga kapatid, meron pong isang karakter na iniwan ng Espiritu ng Diyos. Sino po yung mga kapatid? Si Ari Saul. Si Ari Saul na sabi na dating hari, dating pinapatubayan ng Diyos. Subalit nung siya ay gumawa ng sariling pamamaraan niya, ginawa niya yung imbis na gawin niya ang kalooban ng Panginoon, gumawa siya ng sarili niyang kalooban. Basahin po natin ang aklat ng 1 Samuel chapter 16 verse 40. Mga kapatid, nasabi po dito. Ang Espiritu nga ng Panginoon ay humiwalay kay Saul at isang masamang espiritu na mula sa Panginoon ay bumagabag sa kanya. At sinabi ng mga bataan ni Saul sa kanya, narito ngayon isang masamang espiritu na mula sa Diyos ay bumabagabag sa iyo. Amen. Ganito na lang po kapatid. So, siya ay Saul ay iniwan ng espiritu ng Diyos. So, ano po mangyayari kay Saul mga kapatid? Ibang espiritu ang pumasok sa kanya. Espiritu ng kasama. Ganun po ang isang Kristiyano kapag hinayaan niya na yung kahinaan niya ay nanatili sa kanya. Yung espiritu ng kasama ay para ibang kapatid. Iiwanan siya ng espiritu ng Diyos na kagaya po ni Hari Saul. Kaya mga kapatid, huwag po natin hayaan o huwag po tayo manatili sa mga kahinaan na nararanasan po natin. Kaya po tayo nandito mga kapatid upang magpalakas. Amen. Amen po mga kapatid. Amen. Sa ating pagdalawin nagkakaroon po tayo ng kalakasan. Amen. Kaya sabi mga kapatid sa aklat ng Matthew chapter 26 verse 41, ang sabi po dito, Brother Eugene, Matthew chapter 26 verse 41, kayo'y magpuyan at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang Espiritu sa katotohanan ay may ibig, tatapuan mahina ang laman. So, ano po klaseng pagpupuyat ang sinabi po ng wala na kasulatan? Kagaya po yan mga kapatid na dito po tayo sa gawain ng Panginoon. Isang klase po ng pagpupuyat dyan. Amen. Hindi tayo, imbis na
Sa kainitan po ng panahon ngayon, mga kapatid, napakasarap na tayo po ay mag-outing, di ba? Nakikita po natin yung mga tao ngayon dahil sa kainitan, nandun sila sa outing, swimming, dahil sa init ng panahon. Subalit tayo mga anak ng Diyos na nagpupuyan, mga kapatid, tayo ay nandito sa gawain ng mga Panginoon. Amen? Amen po mga kapatid. Hallelujah. Isang klase po ng pagpupuyan dyan mga kapatid na sinasabi ng walang kasulatan. Na imbis na sa oras na yun nasa outing po tayo pero hindi natin ginawa. Dahil mas binibigyan natin ang importansya ang gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kagaya po mga kapatid, wala pa akong tulog. Kahapon hanggang umaga pumiyahe ako. So, sabi ko, wala pa akong tulog. Pero, dahil sa mga salita ng Panginoon, mga kapatid, binibigyan tayo ng kalakasan. Imbis na matulog tayo sa ating mga bahay, imbis na magpahinga po tayo ay binigyan ng kalakasan ng Panginoon upang dumalo at bigyan ng priority ang gawain. Amen, mga kapatid. Amen. Hallelujah. So, sabi ng banal na kasulatan, tayo ay magbantay, tayo ay magbuyan, at manalangin. Upang huwag, sabi niya, huwag kayong magmadayin ng tukso. Yun pala yung number 1 na panlaban natin sa tukso, pananalangin. Amen. Sino po ang nananalangin dito mga taas po ng kamay? Yung pag-ising mo pa lang sa umaga, ang Diyos ang inuuna mo sa buhay mo. Pag-ising mo pa lang sa umaga, pinupuri mo na ang Panginoon. At doon nagkakaroon ka ng kalakasan ng Panginoon. Amen. Kapag sinabing magbantay, sabi niya, bantayan natin ang ating mga sarili. Kung, sabi niya, lumalakad pa ba tayo sa kalooban ng Panginoon, yun po ang sangkatanungan na. Lumalakad pa ba tayo sa kalooban ng Panginoon sa oras na ito, mga kapatid? Amen. Amen. Sa 1 Thessalonians 5:17, sabi niya, 1 Thessalonians 5:17, ipapuwas ng version ito. Magsipanalangin kayo, walang patitigil po, sabi na pala ng kasulatan, pray without ceasing. Yan po ang sandata natin mga kapatid. Magsipanalangin tayo, walang patitigil upang ang tukso ay hindi tayo madali. Amen. So, ano po ang mga tukso ng sanlibutan, mga kapatid? Number 1 po, ang tukso ng sanlibutan ay mga kalayawan. Amen, kalayawan. Doon tayo po ay wala pa sa ating mahal na Panginoon, ang dami nating kalayawan sa ating mga buhay. Marami po tayo mga issue. At number 1 po dyan mga kapatid sa mga kalalakihan, number 1 yung anak, babae. Amen. Yan po ang tukso ng sanlibutan. Alam niyo po, ulitin ko po
kami ay naghiwalay ni Mr. Noong time na yun, mga kapatid, dahil parang napakasarap sa sarili mo yung ginagawa mo kasi wala na yung Espiritu ng Diyos sa buhay mo. Parang nag-i-enjoy ka na gawin yung bagay na yung kasalanan. Ganon yung nararamdaman ko noon na iniwan ko yung pamilya ko. Pinagpalit ko sila doon sa isang babae na ginamit ng kaaway. Nung nasa Saudi Arabia po mga kapatid, nangyari po yung mga bagay yun. Hindi mo natantayan ang aming sarili. Dahil napasukan po ako ng kaaway. Yan po sinasabi ng banal na kasulatan kapag hindi tayo nagbantay, ibang espiritu ang papasok po sa atin. So, mga kapatid, sa tapo ng Saudi Arabia, bagamat ako ay sinasabing naglilingkod ako sa Panginoon, dumadalo ako sa mga gawain doon sa Saudi Arabia, pero nangyari na po yung bagay na daminang hiwalay ng Mr. Edme. Noong time na yun, mga kapatid, wala na po akong kapayapaan. Dumadalo ako sa gawain ng Panginoon, parang ritual ko na rin. Parang ginagawa ko na lang yung sarili ko kalooban. Wala na ang Espiritu ng Diyos sa akin. Pero dumadalo ako sa gawain ng Panginoon. So, one time na wala na akong kapayapaan, naisip ko yung pamilya ko, sabi ko, bakit ko nagawa yung mga bagay nito? Bakit ko pinagpalit ang pamilya ko doon sa babae na ginamit ng kaaway? So, nung time na yung mga kapatid, sising-sisiyan ko sa ginawa ko. Sabi ko, Panginoon, ano itong nagawa ko? Naglilingkod ako na walang kabuluhan. So, ang ginawa ko, lumapit muli ako sa Panginoon, Panginoon, bigyan mo ko ng lakas. Ikaw ang gumawa ng paraan, Panginoon, upang manumbalik ang pamilya mo sa Panginoon. So, one time na nag-inip ako, sa akin palagi na 3 beses yun, mga kapatid. 3 beses na tinatanong ko si Sister Ellen sa akin palagi, nasabi ko, may pag-aasa pa ba akong bumalik? Ang tanong niya lagi, 3 beses na yun. 3 beses na tinanong ko siya, may pag-asa ka pa bumalik? Noong pagkasabi niya ng mga kapatid, tanda ko sa akin panaginip, may isang lugar na sinundo ko siya. Parang bus station ko yun. Mayroon siyang kasama na nakaputi. Hindi ko kilala, hindi ko maanilang yung mukha niya. Pero doon sa lugar na yun, mayroon siyang kasama na nakaputi. Yun na pala ang tanda, mga kapatid, na ibinigay ng Panginoon na manunumbalik ako sa Panginoon. Gano'n po kabuti ang mahal na yun. Napakahirap na sitwasyon kapag ibinigay mo sa Panginoon, ang Diyos mismo gagawa ng paraan. Wala pong imposible sa ating Panginoon. Amen. Na kapag tayo po ay kumisan nararanasan natin, hinang-hina na po tayo. Mga kapatid, nandiyan po ang ating mahal na Panginoon. Hindi po natutulog ng Diyos. Na kung minsan iniisip natin na pinabayaan tayo ng Panginoon, pero hindi.
hinihiling pa niya, ibig sabihin, hindi pa natin hinihiling sa Panginoon yung mga bagay na gusto natin hilingin, nandun na yung kasagutan ng Panginoon. Ayun po ang napakaganda. Kung minsan hindi natin nakikita yung kasagutan ng Panginoon, kung minsan nagmamadali tayo, Panginoon, nasaan na? Nasaan na? Pero nasa pati mo lang pala yung kasagutan. Binigay na ng Diyos. Amen. So, sabi ko, Panginoon, maraming salamat ako. Ikaw ang nag-ayos na lahat ng bagay. Sa lahat ng nawawalan ng mag-asa, mamahalin ng Diyos, nandiyan naman. Hindi ko siya nagsasawa na tumungkol sa akin ng mananahin. Amen. So, kapag wala na ang Espiritu ng Diyos at hindi na tumatahan sa iyo, mahirap ka ng mga panubali sa Diyos. Totoo po yan, mga kapatid. Yung dumadalo ka sa gawain ng Panginoon na hindi mo na nararamdaman yung presensya niya. Napakahirap. Napakahirap. Pumupunta ka sa gawain ng Panginoon na napakaraming problema. Uuwi ka ng maraming problema. Ganun ba? Ang walang Espiritu ng Panginoon. Yan na po, mga kapatid. Kumisan, nadaragdagan pa yung problema mo. Nasabi nga mga kapatid sa aklat ng Judas chapter 1 verse 19, nasabi ko dito sa Imran, ang mga ito ay nagsisigawa ng paghihiwalay, malalayaw, na walang taglay na Espiritu. Ganyan po ang tao na walang Espiritu ng Diyos. Sabi niya, puno siya ng kainawan. Nagsisigawa ng paghihiwalay. Ganyan yung tao na walang Espiritu ng Diyos. Di ba po, napakahirap. Wala kang kapayapaan sa buhay mo. Kumisa nga, yung lagi kang takot, lagi kang problemado kapag wala yung Espiritu ng Diyos sa buhay mo. Kung minsan yung pagkain mo yun, mayroon ka na iniisip mo yung bukas. Amen? Gayon yung tao na wala yung Espiritu ng Panginoon sa kanya. Ang sabi po ng Kalalakas Kanata, ang Espiritu ng Diyos, sabi nga, na hindi naninirahan sa buhay ng isang tao. Yung tao walang Espiritu ng Diyos, nagtataglay siya ng ganito ang mga bagay. Siya ay palamura. Magagalitin. Nagtatanim siya ng galing. Nagtatai, sabi niya, hindi siya marunong magpuri sa Diyos at hindi siya marunong manalangin. So, ang sabi sa Ephesians chapter 4, verse 31 hanggang 32, sabi niya mga kapatid, Ephesians chapter 2, chapter 4, verse 31 to 32, ang lahat ng kapaitan, kagalitan, at pagkakaalin, at kagandahan, at panglilibang, ay mag-aalis nawa sa iyo, pati ang lahat ng masasamang akala.
ng Diyos kay Kristo. Ito po ang nais ng Panginoon na taglayin po ng isang Kristyana. Amen. Meron siyang kagandahang loob. Siya'y mahapag, yung sabi niya, siya'y marunong magpatawad. Gaya naman na pagpapatawad ng Diyos sa kanya. Ganito po ang nais ng Panginoon na taglayin natin. Amen. Yung isang ginagawa na po ng Panginoon, wala na po sa kanya yung mga bagay na ganito. Siya ay mga lalibig. Amen. Sabi niya, nandun, wala na yung kadaldalan sa isang Kristiyano. Kundi, ang maririnig mo sa kanya yung word of God. Salita ng Diyos. Hindi na siya nang lilibang. So, nais ng Panginoon na maalis na po sa atin yung mga bagay na ganito. Maging yung masamang akala sa akin yan. Nagpumisa kasi nagkakaroon tayo ng masamang akala sa isang tao. Akala natin tama yung iniisip natin pero wala. Kasi hindi naman nababasa o hindi naman natin nababasa yung puso ng tao. Tayo ng Diyos lamang sa mga bagay. Amen, mga pag-ibig. Kumisan po nagkakaroon tayo ng ganong mga bagay na maling nakala sa isang kapatid. Ayaw lamang sa nagigita natin. Pero hindi natin nalaman yung tunay na nandito sa puso ng isang tao. So, mga kapatid, alisin na po natin yung gano'ng mga bagay na nagkakaroon tayo ng isang akala sa isang tao. Sapagat hindi po nais ng Diyos ang mga bagay na gano'n. Sa 32 mga kapatid, at magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin na mga patawad kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos. Ito po ang nais po ng ating mahal na Panginoon. Amen. O ano po yung taglay po ng mayroon pong Espiritu ng ating mahal na Panginoon? Ano po mga kapatid? Mababasa po namin yan sa aklat ng Galatians chapter 5, verse 22. Nakasabi po dito mga kapatid, datapot ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig mga kapatid. Katuwaan, kapayapaan, pagpapahinahon, kagandahan loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil laban sa mga bagay ay walang kaputusan. Amen. Ganyan po mga kapatid, ang attitude ng isang Kristiyano mayroong Espiritu ng Diyos. Siya ay maamo, mapagpigil. Masabi niya sa kanoong mga bagay ay walang kaputusan sa kanya. Amen. Wala nang laban ang Diyos sa kanya. Hindi na siya dahil nasa kanya na yung mga bagay. At ituloy po natin mga kapatid sa Galatians chapter 23, 24. At sa akin ito ipinako sa krus ng mga kay Kristo Jesus ang laman na kasama ang mga masamang kita at mga kahalayan nito. 25.
Kung tayo na nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay magsisinaga naman tayo ayon sa Espiritu. Noong po pa lang tayo ay ginagawa na po ng Diyos, mga kapatid, kasama na napakasapos ng mga bagay ngayon sa ating buong buhay. Yung ating pong tatapin ng ating mga natin. Subalit, umisa, yung mga bagay na luma, nandito pa rin sa atin. Umisa tayo ng ating iwan. Gusto na baguhin ng Diyos sa buhay natin, pero ayaw natin magbabago. Dahil kumisan kasi ayaw natin tanggalin yung mga bagay. So mga kapatid, sa oras ko ito, i-challenge po tayo naman ng nakasulatan, mga salita ng Panginoon. Na yung mga bagay na luma, sabi ng banal na nakasulatan, alisin na po natin sa ating mga buhay. Dahil tayo lahat ay binabulan ng Diyos. Amen. Kaya nga po tayo nagpapatuto dyan sa kapatay bilang patutuo natin na tayo po ay binabulan ng Diyos. Yun po ang maraming testimony natin sa buhay natin. Amen. Amen po mga kapatid. Hallelujah. Tayo po ay binago na po ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat po tayo ay tinatamaan sa araw po ng Panginoon. Wala po nagsilbi. Wala po nagsilbi. Kahit yung tumatayo dito sa harapan, tinatamaan ang salita ng Diyos. Amen. Kung ano yung lumalabas sa ngipin ng nagsasalita dito mga yun ay inihahayag ng Diyos. Sapagkat wala tayong may sa Panginoon. Kahit itago mo may mga mali, ilalabas yan ng Panginoon. Amen. Ganyan po ang ating Panginoon. Hallelujah.